need ayaw mo naman kumain eh. Hi guys! Welcome again to our vlog. So, namiss ko din. Namiss ko mag-vlog dito sa sa YouTube. Namiss ko kayo. Like, matagal na ako hindi nakapag-vlog ulit. Simula nung na-aksidente ako. Mas nag-focus kasi ako ngayon sa vlog ko sa Facebook. Kasi gusto ko din yung Facebook page ko ay dadami din yung followers doon. Dito sa YouTube naman ay marami na din naman kayo. And nahihirapan lang akong ipagsabay sila kasi sa Facebook ay ibang portrait yung ibang portrait. Iba yung style ng video doon kasi pahaba. So dito naman sa YouTube ay pahiga. So hello, na-miss ko kayong lahat. So ngayon ay nagpe-prepare pala ako ng breakfast ng mga junakis ko. Ayan, kay kuya. And pinakain ko na siya kasi si dati ay nasa work pa din ngayon. And baka ay malilate siya, sabi niya. So, baka siya na yung... Wait lang ha. So, baka siya na yung hahatid ni kuya sa sa school. Say hi to Teddy Bear. Matagal kasi siya makakauwi ngayon. Nag-extend lang si daddy ng ilang hours kasi... naghihintay pa sila ng kapalitan. So, ayun. Baka malilate si daddy ng uwi. Hindi pa pala ayos yung car ko. Update pala, hindi pa. But, dinala na sa talyer. Nandun na siya. Dinala namin siya nung Lunes. And, sinimulan na nilang ayusin. But, hindi nila sinabi sa amin kung ilang araw yung estimate ng namin ng ayos nung sasakyan. And then yun pala guys, hindi talaga nag-report yung nabangga ko. Almost a month na. Ngayong October 4, mag-1 month na. So hinihintay na lang nila na mag 1 month sa MPI. Tapos, kapag wala talaga, hindi talaga sila magre-report, automatic na 100% gagamitin ko yung insurance nila. Ako yung gagamit ng insurance nila. So, wait lang So, yun na nga guys. Hindi talaga siya nagre-report. So, kaya sabi nung MPI, maghintay na lang daw kasi mag-i-email naman daw sila sa amin kung ano talaga yung mangyayari. Kasi nga, wala talaga. As in, hindi talaga sila nagparamdam sa insurance. So, dito kasi sa Manitoba kasi kami. So, MPI ang tawag namin dito sa public insurance namin. So, yan, naghihintay na lang kami kung ano yung update doon. Tapos, if ever na maayos na yung car ko, tapos, hindi pa din sila nag-report, tawag niyan, magbabayad kami ng deductible na 200. Pero, kung if ever na, man ang mangyayari, aabutin na ng isang buwan, like 4 months, tapos automatic na ako yung magbabayad, sila na yung magagamit na insurance, i-reimburse na lang nila yung 200. So, ganun daw ang mangyayari. Kaya, okay lang naman din. Kasi, malapit na, taglamig na kami guys. Malapit na talaga. Mga next week ay meron na kaming +1. So, mas gusto ko na talaga na maayos yung sasakyan ko. Kasi, mahirap na yung mga anak ko, mahirap siya na isa lang yung car namin. Hinihintay namin lagi si daddy. Tapos sa next na shift ay pang umaga siya. Mahirap yung hahatid sundo namin si daddy. Kasama sila. Kailangan nilang gumising ng alas 5. Kasi si daddy maaga man umaalis ng work. Kaya sana talaga maayos na siya bago si daddy mapag-umaga. Kasi ngayon, medyo okay. Kasi nga si daddy ay panggabi. But next week kasi is pang umaga na naman siya. Ang hirap.
Kaya napaka-importante guys. Napaka-importante yung sasakyan dito. Kapag meron kayong anak talaga. Kasi if ever na mga taglamig na, napakahirap. Mahirap siya. And ang kawawa yung mga bata. Sila yung sila yung mag-a-adjust. Naglagay ka na dyan. Hindi ka na naman naglalagay. Ano ba yung babaunin ni Kuya? Ayun, ano na lang. Busy pa ako guys kasi mag-school si Kuya. Pero ang iniisip talaga ni Daddy, baka hindi na talaga siya magre-report kasi wala na isang buwan na, hindi pa din, wala pa ding update sa kanila. So, sabi ni Daddy, baka hindi na sila mag-report. Kasi kung i-report talaga nila, dapat nung una pa lang, nag-report na sila. Kasi nga, ako yung nakabangga sa kanila, diba? So, yun. Baka hindi na nga siya mag-report. October, ano na ngayon, guys? October 1 na tayo. October 2 na pala. Kasi today is Wednesday. So, October 2 na. Wala pa din. Kaya baka nga hindi na siya magre-report. Ano na lang, parang formal na lang yung ginagawa nila kasi hindi nga sila nagre-report. Parang ang bawal na hindi ka mag-report dito kapag ganyan. So, yun na nga guys, hindi pa din sila nag-update talaga. But, tinignan kasi namin yung license nung nabangga ko. Ano pa siya, yung naka 5L, so learner pa siya. So, hindi ko alam kung yun ba yung dahilan kung bakit hindi siya nag-report kasi nga learner pa siya. And baka na-trauma din siya kasi nga bata pa siya Tinignan ko yung lisensya niya, bata pa siya. And dito kasi guys, sa Canada, or kahit dyan sa Philippines, or kahit saan talaga na lugar, kapag learner ka pa, hindi talaga tayo pwedeng mag-drive na wala tayong kasamang adult or yung matagal na talaga nagda-drive. So, yun talaga yung golden rule. Hindi ka pwedeng mag-drive kapag wala kang kasama na driver na matagal na. So, doon sa nakita ko na video, kung titignan ko yung kasama niya kasi, mayroon siyang kasama, nakita ko ay bata din siya, bata din yung kasama niya. And then, kung yung kasama niya ay marunong na din siya sa kalsada, kung gamay na niya talaga yung rules sa kalsada, dapat yung kasama niya ay kumausap din sa akin. Kasi nga, yung kasama niya is learner pa lang. So, dapat ang makikipag-usap sa akin ay yung kasama niya. Pero yung kasama niya guys, ay para din siyang natakot. Kasi nga, doon ko nabangga yung car nila sa side ng kasama, which is yung bata din. Bata din, kung titignan ko siya, bata pa talaga yung kasama niya. So, para siyang na-trauma, nagtakip na lang siya ng ng sombrero niya. So, baka yun yung dahilan nga. But then, sabi ko nga kay Daddy ay wala na tayong magagawa kasi talagang hindi na talaga siguro sila magre-report. Nung Lunes kasi namin dinala yung car, so hindi namin din alam kung gaano siya katagal talaga aayusin. Kasi wala din sinabi sa amin yung Winters Auto. Sa Winters Auto kami nagpaayos doon sa may Arlington. Kung taga Winnipeg kayo sa Arlington.
Kasi sabi nila ay maganda daw doon. Yung pamangkin kasi ng asawa ko, na, nung na-aksidente din ay doon sila nagpagawa. Sabi nung pamangkin niya ay maganda daw doon. So doon din kami nagpagawa and so far so good. Okay naman sila kausap. Ang sabi naman sa Winters Auto, nasira daw yung radiator. Yun yung papalitan. Nung una, dinadrive ko pa siya, 'di ba? Kahit na nabangga ko. Nung tumawag si daddy sa kanila, sinabihan si daddy na wag na i-drive kasi na siya, hindi siya drivable talaga. Kasi nagli-leak yung radiator niya. So naubos na yung coolant, naubos na yung coolant, hindi na nagana yung aircon, hindi na nagana yung heater nung sinubukan namin. Yung pag nag-heater kami, ang lumalabas niya ay malamig. So, yun yung dahilan kung bakit kasi yung radiator nga ay nagli-leak siya. And then, nung pinaka-last na dinrive ko siya, guys. Siguro naubos na yung coolant niya. Yung, munti ka na siya mag-overheat siguro kasi yung sa dashboard ko, makikita natin siya kung gaano siya kainit. O yung temperature niya, di ba? Umakyat siya doon sa mainit. So, ang ginawa ko, nagmabagal ako mag-drive. So, buti na lang, bumaba naman siya. Ayun, natakot ako. Sabi ko kay daddy, ayoko na i-drive yan kasi, baka mag-overheat. Tapos, nasa kalagitnaan kami ng kalsada. Ay, napaka-hassle. Tapos, kasama ko yung mga bata. Kaya ngayon, ang ginagamit namin na car lang ay kay daddy. So, yun pala guys, isa din. Sa insurance kasi namin ay hindi kami kumuha nung rent a car. Napaka-importante pala nun, no? Ngayon lang namin na-realize ni daddy na napaka-importante pala nun na mayroon kang rent a car doon kasama sa insurance kapag if ever na ma-aksidente ka, yung MPI yung magbibigay sa'yo ng rent a car. So, yun ang wala namin, guys. Nagsisi kami ni daddy. Kasi ang mindset kasi namin, meron naman kaming isang car. So, walang problema. But napaka-importante pala niya, no? Nagtipid kami. Saka hindi na namin kinuhanan siya ng parang rent a car sa insurance. Kasi nga, di ba, si daddy lang yung nag-work, kaya nagtipid kami talaga. So, now we know kung gaano siya ka-importante talaga na magkuha ng, alam mo yun, yung rent a car na insurance. So, kayo guys, kumuha talaga kayo ng ganun kasi hindi natin masasabi talaga ang aksidente sa kalsada. Like, kahit gaano pa tayo kaingat, kahit gaano pa talaga ka-careful, basta meron lang isang driver na hindi marunong or talagang careless lang, madadamay talaga tayo. Kawawa lang yun na dadamay talaga kasi syempre, imbis na ayaw natin mangyari, ay talagang nangyayari kasi nga ganyan ang sistema ngayon. Lalo na ngayon, na pa-winter na kami, marami nag-aaral na mag-drive kasi hindi siya required. Importante yung mag-drive dito sa Canada, lalo na kami dito sa Winnipeg kasi dito talaga guys, napakalamig namin, madami kaming snow, minsan nagma-minus 40 kami and pag ganyan talaga ay napakahirap. Nung time na naranasan ko yan, nagbabas pa ako dati, ay naku, 4 na patong damit, napakasakit, as in masakit siya sa mukha, masakit siya sa lahat, kaya napaka-importante talaga sa sasakyan dito. Ang sasakyan dito sa Canada guys ay hindi siya yung pamporma. Ang sasakyan dito ay necessity talaga siya. Ganun siya ka-importante talaga. Sabi ko nga kay daddy, kung maganda lang talaga weather dito, tapos wala kaming anak or isa lang yung anak namin, hindi kami kukuhan 2 sasakyan. Ayaw ko kumuha kami ng sasakyan kasi syempre nagsisimula pa kami dito and then financially ay mahirap din talaga kasi nga si daddy lang yung nag-work sa amin. So yun ang sabi ko kay daddy. Ayan, naglalaro na lang sila guys. So yeah, yun lang yung update ko. Ang tagal ko nag-update, no? Kailan lang ako last na vlog? 1 month ago, that was September pa. Yung pagkatapos ko nga, tapos nag-upload lang ako ng shorts dito. So yeah, sana ay maging okay na yung car ko. Kasi
next week yata ay medyo malamig na kami. Meron na kaming single digit. So, sana, we're praying. Let's pray na lang na maging okay na yung car. Yan, panibagong kalat na naman. Ay, kuya, ba't mo inakyat si Pyong-Pyong? My defense ako. Hindi na, nak, malaglag yan. Maano pa din yung ulo niya, mauntog. Ibaba mo na. Hayaan mo siya mag-play sa baba. Ayan. Oh, no! Ayan. Slowly, ha? I don't want you to, to get hurt. Ang kulit nila, guys. Oh. Siguro kung nandun pa din kami sa apartment, wala na talaga. Papatawag na siguro kami sa pulis doon. Kasi di ba narereklamo nga kami dun kasi nga dahil sa yapak nila sila naglalaro na ganyan. No, kawawa naman si Elisha ya, uy. Inahayaan ko lang kasi sila maglaro, guys. Kasi dati hindi nila nagagawa yan. Ayan, nasip yung Pyong, malaki na yung bebe namin. Say hi, everybody. Good morning. Good morning. Ethan! Ka na? Get your jacket na. Get your jacket. Kasi baka dumating si Daddy. Sabi ni Daddy siya daw maghahatid sa iyo. Nandiyan, nakahang. Sus ko, guys. Etong mga kalat na yan, inayos ko na yan kagabi. Nung natulog sila, naglinis ako dito. Tapos, ayan na naman. Talagang hindi talaga magtatagal yung mga laruan. Ang piyong-piyong ni Mama. Mama, malikot na din to, guys, eh. Likot-likot na ito, eh. Ano yan? Kunin mo siya yan. Maglalaro ng kuryente na naman, eh. Si Pio yung malikot. First likot. Si Elisha, second likot. Likot na si Pio. Ako yung most likot. Iharang ko na lang to dito. Kasi Mami, para hindi siya pupunta. Mami, ako yung most likot, no? Ikaw yung most likot. Kuya talaga, oh. Pia tabaching. Pia tabaching-ching. Sino si Taba? Bango yung leeg niyan. Bango? Mabango yung leeg ni Bibi namin. Mabango yan. Mabango. Bango. Yung buhok niya, guys, gusto ko nagupitan kasi napupunta sa eyes niya, oh. Oh. Diba, Pio? Langga. Ay, nako. Makikita mo to pag big boy ka na, ha? Makikita mo yan, no? Hi! Hi! Maglalaba lang ako, guys, kasi natatambakan na naman ako ng labahin. Ayoko na, umaapaw sila. Kung hanggat kaya kong maglaba araw-araw. Gusto ko yan, oh. Tingnan nyo yung mga anak ko, guys.
Ay, nako. Yung mga galon namin, kinukuha nila. Nilalaro. Oh, kakalati na naman nila yung in-arrange ni Kuya. Bata talaga. Oh. Tulog yung mga bata, guys. Ayoko din naman umidlip. Kaya ito, tapos na yung nilaban ko kanina. Ayusin ko na lang. Pero, pagkatapos ko dito, tatabihan ko din sila. Kasi, nagigising yun sila kaagad kapag wala ako dun sa tabi nila. Pero, bago ako umakyat ulit dun, magtitingin muna ako kung ano yung lulutuin ko. Para kapag pag gising ni Daddy, ay may makain na siya. Kunti lang naman yung nilaban ko ngayon, guys. Hindi naman yan madami. Ito talaga yung gusto ko na meron na kaming sariling labahan sa bahay compared nung naka-apartment kami kasi kahit araw-araw ako maglaba, kahit lagi ako maglalaba ng bedsheet namin, ng comforter, pwedeng gawin. Doon kasi nagbabayad kami minsan sa isang buwan, binabayad ko doon. Maabot din ng 100. Kasi lagi ako naglalaba. Kasi 'di ba kapag mayroon tayong anak, may bata, marami tayong damit lagi. Kasi syempre lagi silang nagdudumi. Kaya ito tutupiin ko muna. Tingnan nyo guys, oh. Ang kalat na naman. Buhay may bata sa bahay. Pero ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. So tutupiin ko muna to para matapos. Anak ko guys, nag-vlog na siya. Ah! Gumagawa siya ng movement. Good job! You're doing great job! Ako ni Mommy. Yeah. Dali na, wait. Wait lang! Wait lang! Para ganda! Asan yung suklay? Huwag ka gumalaw! Ay, hindi na. Ayan na, ayan. Ang ganda mo! Ang ganda mo! I'm going to keep it kasi that's the remembrance of Elisha. Wow! Pretty naman. Pretty naman na siya. Uy! Pretty na siya, baby. Uy! Ito yung hair ni Elisha. It's called Elisha's Hair for Remembrance, October 20. So, yun pala guys, kanina natawagan na pala ni Daddy yung sa natawagan na niya yung tawag nito. Wait lang aan ko lang tong TV. Natawagan na niya yung Winters Auto kanina kasi nanghingi nga kami ng update kung ano na nangyari sa car. Ay sabi nila ay mga couple of weeks daw bago matapos yung sasakyan. So, yun lang naman ang update na
sinabi nila. So, hindi na kami nangungulit kasi baka magalit pa sila, diba? So, yun lang naman ang sinabi. So, sa MPI ay wala pa din kami nakukuhang update talaga. But we're praying na sana ay next week meron na kaming update kasi magwa 1 month na siya ngayong October 4. So, ang October 4 kasi is Saturday. So, walang office ng Saturday. So, mga next week pa siguro kami makakarinig sa MPI. So, yun lang guys. Yun lang yung update ng car ko ngayon. wala pa kaming alam kung ano talaga yung exact date na matapos siya, but we're waiting na lang kung kailan. So, hanggang dito na lang yung vlog namin guys. Maraming salamat sa mga nanonood o nagsubaybay ng aming mini vlog ng aming vlog. Sa wakas ay nakabalik na din. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel kung nagustuhan niyo yung mga vlog namin. And hindi ko pa alam kung ano yung magiging update talaga. So, i-update ko lang kayo kung ano na yung mangyayari ng aming car. Kasi malapit na taglamig. So, maraming salamat and see you to my next vlog. Bye!